summer na ang init-init mga katipid tips. So yung negosyo idea po natin. Kitang-kita naman gagawa po tayo ng Graham bar. So tingnan nyo naman mga katipid tips yung ating pong Graham bar. Talagang ang kapal po nito at saka overload sa palaman. So dito, kung talagang kakaririn po natin ito, hindi na tayo mamumroblema sa tarpaulin. Kasi meron pong na-order online. Tingnan nyo naman. Kapag meron po kayo nito sa labas po ng inyong bahay o kaya store, mas magiging mapili yung ating pong Graham bar. At dito po sa video na ito, syempre bibigyan ko kayo ng tips at idea kung paano po natin mas mapaparami yung ating pong ice cream na gagawain. So nakapaloob po yun dito, kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. At kung pang negosyo, meron po tayong costing. Kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So ang una po muna natin gagawin, magluluto po muna tayo ng ating peach mango. So lulutuin ko siya para lasang-lasa yung peach at saka yung mango. Gagamit tayo ng 3 mangga, hinog dapat. Gagayatin na din natin yan ng cubes. And then, sugar. At yung ating pong peach, ito po yung brand na gagamitin po natin. Tatanggalan lamang po natin ito ng sabaw. Dahil malalaki po yung ating peach, ito po ay gagayatin din po natin ng cubes na maliliit. Kung itatanong nyo kung isasama pa ba itong sabaw, pwede naman po itong isama. Pero ako hindi ko na siya isasama mga katipid tips. So ngayon, lulutuin na po natin ito hanggang sa mag-caramelize. Kung gagawa kayo ng empanada, pwedeng ito din po yung ipalaman po natin. Kung gusto nyo pong mapanood, meron na din po tayong video nun. Okay, so after 10 minutes, okay na po sa akin yung lapot po ng ating peach mango. Isa-set aside lamang po natin ito, hahayaan po natin lumamig. So gagawa na po tayo ng ating pong vanilla ice cream. So gumawa na tayo ng ating vanilla ice cream at gagamit tayo dito ng Angel All-Purpose Cream. Cream densada. Kailangan chilled overnight yung ating mga all-purpose cream. Lalagay pa tayo ng isang Nestle cream. So kung napansin nyo, hindi po tayo naglagay ng condense. Natatandaan nyo yung ating peach mango pie, naglagay tayo ng sugar. Kaya no need na. Pero kung gusto pa natin ng medyo may tamis-tamis pa, so pwede tayo mag-add ng konting condense. Imimix ko lamang po ito hanggang sa mag-double. So after 12 minutes, yung pinakang alsa po nito is okay na okay siya. Mas madami po ito kumpara dun sa ginagawa natin na 4 na all-purpose cream. So ayan o, tinan nyo naman o. Mas maalsa po ito kasi 3 cream lamang po ito. Imagine o, ang dami na. So mas better talaga na yung mixing bowl po natin ay ipapalamig po muna natin bago natin i-mix yung ating mga all-purpose cream. Mas mabilis magpa-double ng ating ice cream. Okay, so ang gagamitin nating hulmahan, baking pan, ang size po ay 8x12. Tapos lalagyan lang natin ng parchment paper para mamaya mabilis tayong magtatanggal ng ating pong Graham. Maglalagay na tayo ng ating Graham crackers. Ngayon, i-dip lamang po natin ng mabilis sa tubig. Mabilis lamang po ha, para hindi po abutin ng tunaw. Kung napansin nyo, may space pa dito. Ang gagawin natin dyan, yung remedyo, gagamit tayo ng karton and then binalutan ko yan ng foil at ihaharang po natin dito. Para yung ice cream natin ay hindi po lalampas. Dito nga po pala mga katipid tips ha, pwede kayong maglagay ng vanilla flavor. Hindi lang po ako nakapaglagay kasi talagang nakalimutan ko. Ngayon ko lang naalala. Naglagay muna ako ng tig 3 cups and then ipaplat po natin ito. Tapos yung ating pong peach mango pie, ilalagay lamang po natin sa gitna. Ngayon, maglagay ulit tayo ng ice cream. Dahil medyo marami pa yung nalapis nating ice cream, pwede rin po tayong maglagay sa tub. Pwede nating ibenta ng nakatab, pwede rin naman nating gawing Graham bar. Para meron tayong idea. Lagay muna tayo ng tig 1 cup. Tapos lagay tayo ng peach mango. So, lagyan na natin ng Graham crackers sa ibabaw. Okay, so dahil okay na tayo, ngayon ilalagay na po natin ito sa ating freezer. Wow! Dahil matigas na yung
yung ating peach mango graham. So ngayon, magpapackaging na po tayo. Gagamit tayo ng baking mat kasi dito po natin itatapo. Ito mga katipid tips ha, sobrang kapal. Kasi hindi ko nag-tsansya dito po sa lagayan po natin. Kasi dapat half lamang, pero ang nangyari is lumampas pa. Doon sa nakakaraan natin video, nakagawa na tayo ng 10 pesos kada isang slice. And then nagawa na din tayo ng 2 square. Ngayon, nasa isang buo na tayo ng graham crackers. So talagang malaki to, makapal. Talagang sulit na sulit yung ibabayan po natin. So ngayon, i-slice ko lamang para naman mabalot na po natin. Tingnan nyo naman mga katipid tips. Naku, sabay-sabay tayong maglaway. So, ang size po nito ay 10 inch. Madaming packaging yung pwede po natin gamitin. Pero para sa akin, the best po talaga yung foil. Kasi kumbaga talagang babalot natin ng ayos, nahuhulma natin ng ayos. Kahit mag-melt siya, tapos ibalik ulit natin sa freezer, buong-buo pa rin. And then, ganito lang po yung ginagawa ko dito. Pagtatag-upin lamang po natin ito para seal na seal. Tapos, dahil sobrang haba ng dulo, ang ginagawa ko, pinuputulan ko na para mas maitupi natin ng ayos. And then, sa pinakang dulo, pagtatagupin lang natin yan. Tapos, itutupi-tupi po ulit natin. Hanggang sa makarating sa ice cream. So nice. Yummy! So, yung natitira, ganun lamang din po yung gagawain po natin. So, magbabalik po tayo. So, kapag nabalot na po natin yan, mas better na maglalagay tayo ng sticker. At hindi lang to basta sticker. Meron ng pangalan kung ano po yung ginawa po natin. So, ito na-order ko po ito online. Yan o, nakarolyo yan. Yun nga lang, yung na-order ko ay ubi cheese, pero ang ginawa natin ay peach mango. So, halimbawa, kung gagawin natin to o orderin po natin, bahala na po kayo kung anong bibili natin dyan, kung anong flavor yung gagawin po natin. Okay, so ito, ibabalik ko na po sa freezer. At baka naman tuluyan na pong matunaw. Okay, and then tikman na po natin ito. Okay, so eto na yon, titikman natin. So medyo maingay ngayon mga katipid tips ha. Alam niyo naman pag bagong lipat, so madami talagang ginagawa. So medyo malambot na din ito, pero okay lang. Oh no! So, malalasa talaga natin dito yung mango and then yung peach mango natin. Dahil naglagay na din tayo ng sugar nung niluto natin yung ating peach mango, nagkaroon na din siya ng dagdag na tamis. Pero sakto lang po yung pinakang tamis. Ngayon kung medyo mahilig-hilig tayo sa matamis, pwede pa tayo mag-add ng condensed milk. So nakadepende na po sa atin. Overall mga katipid tips, masarap po itong ating graham bar peach mango. So malalasa natin talaga dito yung pagka-ice cream niya and then yung ating graham. So kapag nagsama-sama yon, so overload yung sarap. So ngayong summer, bagay na bagay po natin itong negosyohin. So halimbawa, kung talagang kakaririn po natin, pwede tayong umorder po nitong tarpaulin. Affordable lamang po yung pinakang presyo po nito. Kung nenegosyohin natin at itipid tips, magkano po yung pinakang puhunan at posible po natin tubuin. So ngayon, mag-costing na po tayo. Costing na gagawin po natin, mag-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't ibang nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. So pagsasama-samahin na po natin lahat yung nagamit po natin. So umpisahan na sa cream densada, 60 pesos. Sa Angel all-purpose cream, 55 pesos. Sa Nestle cream, 71 pesos. Salt and vanilla, 2 pesos. Sa graham crackers na ginamit po natin, yung ginamit natin dun sa naka-tray at dun sa microwavable tab. Bali, naka 40 pieces po tayo. Pumapatak na 2.15 po kada isang piraso. Puhunan na 87 pesos. I-plus na din natin yung mango, 80 pesos. Isang lata ng peach, 104 pesos. Sugar, 8 pesos. Kaya ang total po lahat ay 467 pero magpa-plus pa po tayo ng other expenses. Sa parchment paper, kung natatandaan nyo, naglagay tayo sa baking tray. Sabihin na po natin na 10 pesos. And then, sa foil na ginamit po natin, 30 pesos. Pero
labis pa po yon. Tapos sa electric po natin, kapag in-stock na po natin, tapos nung niluto natin yung ating peach mango and then labor. So sabihin na po natin na 100 pesos kasi kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ng expenses ay 607. Ngayon, i-divide po natin kung ilan po yung nagawa po natin. Kung natatandaan nyo, 2 tray yung nagawa po natin, makakakuha tayo doon ng 16 na order. So kung natatandaan nyo din, naglagay tayo sa microwave bubble tab. So kung bibiakin din po natin to, makakakuha po tayo dito ng 4. So ang total ng nagawa po lahat natin ay 20 na Graham bar. So yung Graham bar po natin talagang medyo makapal po ito. Medyo OA yung pagkakapal niya. Kalalabasan po nun, 30.35 po yung pinakampuhunan po kada isang piraso. So sabihin na po natin na 31 pesos kasi dito gagamit pa po tayo ng sticker at plastic kapag tinake out, di ba? Advisable, pwede nating ibenta ng 40 to 50 pesos. Pero ako, sa mabilisan, pwede natin itong ibenta ng 40 pesos. Kung merong kukuha ng reseller sa atin, so mas better. Pwede rin natin ibigay ng 40 pesos para mas mapabilis, di ba? Yung pagtitinda po natin. Pag minus po yung pinakampuhunan, posible na tumubo pa po tayo ng 9 pesos po kada isang piraso. At kapag itinimes po natin yon sa 20 pieces, posible na tumubo pa po tayo ng 180 pesos. So, pwede mas malaki pa yung posible po nating tubuin basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. At mas maraming flavor, mas maganda pong ibenta yung ating pong Graham bar para mas mabilis. Okay? So, basta maging consistent lamang po tayo, hindi po imposible nakitain po natin yung ganyong halaga. Sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po ngayon, 2026, and then ngayong pagpasok po yung summer. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!